what's up? Welcome back din sa ating Child It's Involves TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. No? Ito nga pong si Attorney Harry Roque, mga kababayan, no, binanatan ni Congressman Adyong. No? At atin na sinasabi nga itong si Attorney Harry Roque, no, base sa kanilang pag-oobserba, pabigat na lang po sa mga Duterte. Kaya sa tingin siguro ni VP Sara Duterte na hindi na kailangan itong si Attorney Harry Roque, no, kaya sinibak na siya, no, o hindi siya pinayagan maging abogado, no, netong dating Pangulong Duterte. No, ano sa palagay ninyo mga babayan, no, i-comment sa ibaba niyo mga opinion, no, naniniwala ba kayo na itong si Attorney Harry Roque dapat nang umuwi dito sa Pilipinas at harapin yung kanyang mga kaso dahil pabigat na lang siya doon po sa dahig sa mga Duterte. No, yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Paki-like naman po ang ating video ngayon. Alright, so alamin natin, no, pakinggan natin itong press conference, no, mula sa Senate, sa House of Representatives, mga babayan. Pakinggan natin kung ano yung sinabi nila rito na kung saan talagang gusto na nilang pauwiin itong si Attorney Harry Roque, no, at harapin niya, no, yung kanyang mga kasong kinakaharap dito sa Pilipinas kaysa magtago siya doon po sa dahig. No, nagulat na lang tayo bigla mga babayan, no, hindi siya makita dito sa Pilipinas. Abay, bigla-bigla na lang na nandoon na pala sa dahig. Diba? Tapos gusto niya pa maging abogado, no, ni dating Pangulong Duterte. Tinanggihan siya ni VP Sara. Alam siguro, no, na marami siyang sabit, no, itong si Attorney Harry Roque dahil may mga kaso rin siyang kinakaharap dito sa Pilipinas. Diba? Siguro, sabi ni VP Sara, harapin mo muna yung mga kaso mo, pabigat ka na rito. Umuwi ka na sa Pilipinas. Wala kang may tutulong dito. Kaya ayun, naghanap ng asylum doon po sa Netherlands at nag-apply na nga daw po siya. Ang tanong, mga babayan, paano kung hindi siya naaprubahan ng asylum sa Netherlands? Wala na, nakatakas na, magtatago na po yan, mga kababayan. Okay, so pakinggan natin ito sa Congress, itong sa House of Representatives, alright? Good morning po. Sir, several members of the House have condemned Attorney Harry Roque's continued stay in the Netherlands as an attempt to evade the contempt and detention order of the Quadcom. Diba? No? Nagtatago na siya, mga kababayan. Kaya siya siguro nandoon sa dahig. At wala nang planong umuwi dito sa Pilipinas dahil sigurado dito makakasuhan siya. Alam nyo, kung wala talaga siyang tinatago, mga kababayan, no, umuwi siya dito, harapin niya yung kanyang mga kaso. Total, abogado naman siya. Diba? Ipagtanggol niya yung sarili niya. Diba? Si dating Pangulong Marcos nga nung kinasuhan. Diba? Ipinagtanggol niya yung sarili niya, nanalo pa siya. O, naging presidente pa siya. O, ito si Attorney Harry Roque, lagi niya sinasabi, diba? Na kaya niya yung mga, alam niya yung batas Diba? Siya abogado siya. Bakit hindi niya harapin, no, yung kanyang kaso dito? Diba? Para malinis yung kanyang pangalan. Total, abogado naman siya. Pwede niyang harapin yan. No? Siya yung mag-abogado sa sarili niya. No? Natatakot siyang harapin yung kanyang mga kaso. Bakit kaya? May mauungkat pa? Diba? May malalim pa bang mahuhukay dyan, no? Sa mga lihim na yan, mga kababayan? Lalo pa he's trying to seek asylum there. As active members of the Quadcom, ano pong masasabi niyo rito? And if you have any messages po for Attorney Roque? Alam niyo, itong nakikita kong pag-seek ng asylum ni Attorney Harry Roque, no, sa opinion ko lang, ano yan, strategy niya yan para makatakas siya. No, para hindi niya harapin yung mga kaso rito. Para hindi na siya makauwi doon. Makauwi dito sa Pilipinas galing nga po doon sa Netherlands. Diba? Strategy niya yan
Para ano siya, para hindi na siya mapabalik dito sa Pilipinas. Kaya nag-a-apply ng asylum doon para matakasan niya yun dito sa Pilipinas. Tapos tsaka siya doon babanat ng babanat sa ating gobyerno. Ay nako, strategy nga naman, di ba? Well, even the Vice President Sara Duterte is he sees the presence of Harry Roque as part of the legal team. Supposedly, that's the initial information that we got. Something that would cause more problem to the case itself. I think she knows. In the team, she already knows. They already know that Harry Roque is bringing too much problem. Bringing too much problem daw, mga kababayan. Uwi ka na sa Pilipinas, nagdadagdag ka lang ng problema dyan sa Netherlands. Hindi ka naman kailangan dyan. Meron na silang abogado, international. Di ba? Ikaw, wala ka nang gagawin dyan, umuwi ka na rito. Isipin talaga ng kababayan natin na sambayan ng Pilipino, na may pinagtataguan itong si Harry Roque. Na nagtatago siya doon sa mga kaso niya. Tinatakbuhan niya yung kanyang mga kaso. Ganun yung makikita ng sambayan ng Pilipino kaya siya nandoon sa sa Netherlands, naghahanap siya, nagsisik siya ng asylum doon. 'Di ba? Kung wala siyang tinatakbuhang kaso, bumalik siya dito sa Pilipinas, harapin niya yung mga binabato sa kanya, Yung mga aligasyon sa kanya. Sagutin niya. 'Di ba? Huwag siya magtago. 'Di ba? Yun lang naman yun, mga kababayan. Ganun lang kasimple yun. Abogado naman siya Ever that he would remain in the Netherlands because they understand that not only Attorney Roque was he cited in contempt by the Quadcom, but he also is facing a serious case here in the country. Yung qualified human trafficking, its involvement in the Pogo. Kasi pareho po sila ng kaso with Alice Goo. So he has no business in the Netherlands anymore. Considering that the team of the legal team, no less than the Vice President, says na hindi naman ko siya parte dun sa legal team. So I don't know why he remains to be in Netherlands apart from evading the reach of evading the case that he has to face here in the country. Kasi titingnan mo, prior to the arrest of former president, he is already in hiding Tama, umalis na diba? po siya. So there was already the intent not to face not only the Quad but not to face the court. Oh. So as a lawyer himself, he knows quite very well that he needs to respect the law. He needs to have himself presented before the court so that he can clear his name. Di ba? Ganun lang ngayon. Harapin mo yung kaso mo para malinis mo yung pangalan mo. Di ba? Ang isa sa nirereklamo ninyo, bakit inuli si dating Pangulong Duterte, sinorender sa ICC? Ano sinasabi ninyo? Bakit nyo isusurrender sa Pilipinas? May gumagana tayong justice system. May justice system pala dito sa Pilipinas. Bakit hindi ka bumalik kung naniniwala ka, na may justice system sa Pilipinas? Bakit hindi ka bumalik dito sa Pilipinas? Di ba? Ganun lang naman kasimple yun. Bumalik ka dito, Harry Roque. Harapin mo yung mga kaso mo. Diba? Ganun lang naman yun If he continues to be elusive and evasive and continues to go, I don't know how could I qualify it up until the arrest of President Duterte. We didn't know where he was until dumating siya sa Netherlands and he's presented himself as one of the lawyers. So I think he has no business doing in Netherlands. He has to come home and he needs to face the charges before him. And that's his opportunity to clear his name. He's a lawyer. He knows how to deal with it. He can effectively defend himself before the courts. Sabi nga naman niya, so expert siya sa mga ganyang klaseng kaso. So I don't see any reason why he keeps on running away and not face the charges being filed against him here in the Philippines. Not only the Quad citing ng contempt, but even the more serious one, which is the qualified human trafficking. Sisigundahan ko na lang siguro yung sagot ni Kong Z. I think he should come home and face
marami pong katanungan na naiwan nung umalis po siya, especially nung nasa Quadcom tayo. Meron nga po siyang contempt na order from the House. Pero sabi ko nga, the best case scenario for him is he comes home kasi hindi naman po siya magiging part na ng legal counsel. So, actually gusto kong tanungin yung puting ahas ko kung saan siya susunod na pupunta Baka mahulaan. Yes, saan ka pupunta? Ganun Pero sabi ko nga, that's his best option is to come back home. Idadagdag ko lang, no? I don't think he's being persecuted here in the country. In fact, the case that was filed against him was based on an actual evidence, a hard evidence collected from Pogo sa Porac. And yung pag-cite naman po sa kanya ng Quadcom, yung hindi niya pagbibigay ng mga dokumentong hiningi sa kanya. Yun na nga yun Ayaw niyang ilabas yung mga dokumento na hinihingi sa kanya ng Quadcom. Diba? Ayaw niyang ipakita. Sabi niya, isasubmit niya. Tapos hindi naman niya sinubmit hanggang wala na. Hindi na siya umattend sa hearing. Diba? Mapapaisip ka talaga May itinatago ba itong si Attorney Harry Roque? No? Bakit hindi niya ginawa yung mga ganong bagay? Abogado siya. Alam niya yon. Diba? Dapat inilabas niya yon. So kung alam niyang madidiin siya sa pamamagitan ng mga ebidensya na yon, pwede siyang mapalabas na guilty do sa kanyang mga ginagawa. Diba? Well, hindi natin sinasabi na guilty na kagad siya, no? Dahil wala pa naman, wala pa namang tumatakbong kaso dyan. No, wala pa naman nangyayaring hearing. Diba? Huwag natin siya i-judge, mga babae. Pero yun lang, yun nakikita natin doon na posibleng ganun, no? Na baka pag nilabas niya yun, lumabas na talagang may itinatago, no? Itong si Attorney Harry Roque, na konektado dyan po sa Pogo na yan. Diba? Ganun lang yun. Kung bakit yung may negosyo, I think may negosyo sa, tapos may connection with the Pogo, and suddenly there was an unexplained spike of the asset of his dormant nung time na yon, nung negosyo na, and then suddenly when he intertwined with the Pogo, suddenly the asset spike. So those are the documents that we wanted him to provide. Unfortunately, upon giving us the confirmation that he will provide these documents, suddenly hindi na siya dumating at hindi niya dala. So that's the reason why he was cited in contempt. The reason, I think, ang question is, if, for example, his application for asylum in The Hague is denied, where would he go? Yun ang tanong So there's no place for him. There's no place like home, Attorney Roque. So come home and face the charges. Where would you go if The Hague or Netherlands refuse your appeal to asylum? There's no place like home. Wala na. Magiging pulubi na siya, mga kababayan. Diba? So kayo, ano masasabi niyo dyan? I-comment sa ibaba niyo mga opinion na dati niyang pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace and out.